Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Nga ang Palasyo at Kongreso. VP Sara Duterte at French Ambassador pumirma na. Nako yan mga kababayan, sanib sa French Republic. No? Sinampal ng kahihiyan ang administrasyon. Eto mga kababayan, mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto mga karibin natin, may i-share lang po ako, no? Patungkol po dito sa panlilinlang, panlilinlang ng administrasyon sa totoong problema ng ating bansa. At si Senator Bato ay mayroong mga kabayan, may pahayag, latest na pahayag ni statement ni Senator Bato de la Rosa, no, na kung saan ipinagtanggol niya at kinumpara ang administrasyong ito at ang administrasyon ni PBBM ay ni PRRD mga kababayan. Ako, nalilito na tayo kasi puro ni Pangulong Duterte. Ito mga karibin natin, unahin na po natin itong panlilinlang sa bayan mga kababayan. Ito. Ito mga kababayan, Teka lang. Okay. Ito. Di ba nga, ito po yung sinasabi nilang hindi ka na mahirap. Sabi dito, itong picture na ito, itong photo na ito mga kababayan, really may napakalalim na kahulugan nitong picture na ito. Sinasabi sa picture na, hoy, 64 pesos a day, hindi ka pura, nako. Tapos sa right side mga kababayan, eto ang mga congressman, mga politiko ay parang nagsasaya pa, tuwang-tuwa dahil 64 pesos lang hindi ka na pura. Ito po ang ng picture na ito dahil kay Alice Go, Kibuloy at Sara Duterte, nakalimutan na itong balita. Parating na ang Christmas, asa na yung 64 kada araw, hindi ka raw pura. Nako. Kumusta ang bigas sa palengke? Ang sibuyas, bawang, asin at asukal. Nako. Hindi lang po yan mga kabayan kasi ang itlog din po. Ang itlog po ay may nakita nga po akong isang post, no? Sabi, expensive. Expensive. Yan. Napaka-expensive naman ng itlog natin ngayon. So yan mga kababayan, dahil nga po dito sa mga ginagawa nilang diversion, no? Diversion tactics para makalimutan ang totoong problema ng ating bayan, ay sinasabing itong si Alice Go, si Kibuloy at Vice President Sara Duterte ang ginagawa nilang diversion para malingat or mabaling sa ibang issue ang taong bayan. Anong masasabi niyo dyan? I-comment lang po sa baba. Okay, at dito naman po kay Senator Bato mga kababayan, Senator Bato de la Rosa. Eto po, wait lang mga karabin natin bago natin basahin. Bebelta lang tayo. Sarap. Eto mga karabin natin kape po kayo. Ito po ang sabi ni Senator Bato de la Rosa 5 minutes ago. 19 minutes ago na pala. From News 5. Since day 1 ng aking pagkakilala yan ng Duterte brand of leadership, hindi talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para resbakan yung kanyang political enemies. Totoo po yan mga kababayan, no? Napakatotoo po nitong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Biruin mo mga kababayan, opportunity na nga po ni dating Pangulong Duterte opportunity na po ni dating Pangulong Duterte na banatan sana yung nakaraan administrasyon kasi napakarami pong kapalpakan ng administrasyon ni Pinoy, di ba? Pero hindi po yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Instead,
Tinutukan niya po yung mga problema ng ating bansa at gumawa po siya ng legendary projects. Sa administrasyon bang ito, ano ang nakikita natin? Parang ugaling dilawan po ang administrasyong ito. Paano natin hindi masasabing dilawan? Mga dilawan din nga yung ginagamit Di ba? Like for example, si Dilima, Trillanes. Ano pang tawag niyo dyan? Di ba? Dilawan. Pag dilawan talagang ginamit mo, ang kalalabasan yan ay ugaling dilawan din. Ano ba ang ugaling dilawan? Yan nga pong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. They are going to use their capacity, their sources, government sources para siraan yung makakalaban nila sa politika. At they are preparing mga kabayan for this 2025 and 2028 election. Kaya ba marami ngayong investigasyon regarding sa mga Duterte? Di ba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Yun po ang nakikita No? Yun po ang nakikita ng taong bayan. Yun rin po ang nakikita natin na parang they are using, pag ganito kasi ang tawag na diyan siguro hindi na using abusing na. Abusing their power, 'di ba? Sobra-sobra na po. They are abusing their power na ginagamit nila para ipin down ang mga Duterte. Para pagdating ng panahon, wala na po silang kalaban. Paano ba 'yan? Ang nangyayari kasi ngayon, habang patuloy nilang sinisiraan, patuloy nilang dinudumihan, patuloy nilang binabato ng kung ano-ano ang mga Duterte, mas lalo naman pong minamahal. Mas lalo naman pong minamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Ano sa palagay niyo dyan mga kababayan? Comment na lang po sa baba ang inyong opinion at malaya po kayong makapag-komento. So ito mga karibin natin, pakinggan po natin itong balitang ito, itong video ito, at atin pong bigyan ng konting simpleng komento. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Deo Manoy Balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Good news! Matapos ang tila pamamahiya at kaliwat kanang pangbabatikos at tila pamumulitika ng mga taong kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, French Republic Ambassador Excellency Marie Fontanelle, personal na bumisita at suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please wag ng pondo ng kanyang ahensya at samot pa ang personal na nagkurtao sa kanya, maging ang taga-ibang bansa. Gamat batid ng lahat na patindi ng patindi ang tila paninira ng mga kawani ni House Speaker Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan at pati taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa ang personal na nag-courtesy call dito. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President sa kanilang official Facebook online, courtesy call ni Vice President Sara Duterte at French Republic Ambassador His Excellency Marie Fontanelle. Tinanggap ni Vice President Inday Sara Duterte si French Republic Ambassador His Excellency Marie Fontanelle sa isang courtesy call sa Office of the Vice President OVP Central Office sa Mandaluyong City nitong September 13, 2024. Tinalakay ng Vice Presidente at ng French Ambassador ang kabuang bilateral na relasyon ng Pilipinas at France. Ipinaabot din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbati sa ambassador para sa matagumpay na pag-host ng France ng Paris 20. Ito yan mga kababayan, malaking sampal po ito sa administrasyon kung baga. Dapat sila dapat ang kausap. Alam nyo, di ba? Alam naman natin lahat na opposition na po ngayon si Vice President Sara Duterte. Nung nakaraan ba, kasi si former Vice President Leni Robredo, di ba? May nag-courtesy call din ba sa kanya na ibang bansa at hindi dumaan kay dating Pangulong Duterte?
O, kita nyo na. Tapos, ihahambing nyo pa si Lenny kay Vice President Sara Duterte. Wala pong there's no such comparison kasi wala namang dapat ikumpara, di ba? Well, anyway, ang nanay po ninyo na si Lenny Robredo, ang lalay ng mga LP, no? Ay tatakbong pagka-mayor sa Naga. Oh, well, good luck na lang po sa inyo, former Vice President Lenny Robredo. 2024 Olympic at Paralympic Games. Unquote. Dito nga natin makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal, paglilingkod ni Vice President Sara Duterte sa mamamayang Pilipino. At patuloy pa rin ang pagtulong at serbisyo ng Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng tila hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya. Kahit tapyasan pa ang budget nito ay hindi patitinag ang pangalawang pangulo dahil handa umano siyang magtrabaho. Ang kanyang tanggapan ay patuloy sa pagtulong dahil ito aniya ang kanyang sinumpaan sa kanyang katungkulan bilang Vice President ng Pilipinas. At habang busy ang gobyerno sa mga pagdinig na tila pamumulitika lang di umano sa mga Duterte, ayon sa ating mga kababayan ay busy naman ang pangalawang pangulo sa pagtulong at kamakailan lamang umarangkada na sa Aroma, Tondo, Manila ang food truck kalusugan ng Office of the Vice President. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President sa kanilang official Facebook online, kalusugan food truck umarangkada sa Aroma. Agad nang rumesponde ang Office of the Vice President upang mamahagi ng hapunan sa mga fire responders ngayong gabi, September 14, matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 105, Aroma Road 10, Tondo, Manila sa pamumuno ng mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center, OVP-DOC. Namigay ng hot meals at bottled water ang fire volunteers na sumaklolo sa mga nasunugan. Ayon sa ulat, mahigit 1,000 pamilya ang nasunugan ng bahay habang patuloy pang inaalam ang naging sanhi ng insidente. Unquote. At sa karagdagan pang kaalaman, ibinalandra naman online ang isang magaling na abogado na si Attorney Darwin Cañete sa kanyang Facebook post ang mga sako-sakong bigas galing sa Office of the Vice President bilang tulong sa mga kababayan nating nasa Luzon. Food for the people. Nandito na po ang Ito talaga mga kababayan ang dapat i-consider na ayuda, di ba? Kasi may sunog na nangyari, may sakunang nangyari. Unlike naman po doon sa pinamimigay na ayuda ko, no, ni Tambaluslos. Sa Mindanao pa namigay. No, sa Mindanao pa talaga namigay si Tambaluslos. Oh. Ano masasabi niyo? Sino po ang ipolitiko, pulpolitiko at korapolitiko? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama ba yung ginagawa nila? Dito may sakuna, dito may baha at sunog sa Luzon. Namimigay ng ayuda sa Mindanao. Nako. first batch ng donation na bigas sa OVP pang relief operation para sa ating mga kababayan sa Luzon. Ready na i-deliver sa mga satellite offices at i-repack na lang para sa mas marami ang makinabang. Hindi po ito NFA rice. Ito po ay premium jasmine rice para sa mga kababayan natin. Unquote. Ito ang isa sa mga dahilan sa patuloy pa rin pagsuporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte na kahit natapyasan man ang pondo ng kanyang ahensya at samot-saring mga pangbabatikos ang ibinabato sa kanya ay patuloy pa rin siya sa kanyang sinumpaang tungkulin at patuloy na tinutupad ng mahusay ang kanyang mandato bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Ang galing! Ang galing-galing! Basahin natin. News update. Mabilis na nakalusot sa plenaryo ng Kamara ngayong Biyernes, September 20, ang higit 2 billion na panukalang pondo ng Presidential Communications Office at attached agencies nito para sa susunod na taon. Lumahok sa deliberasyon ang opisyal ng PCO sa panguna ni Secretary Cesar Chavez. Sana all! Mga kababayan, ganyan po sila
kakakapal, kagarapal, no? Without any question. Siguro mayroon pa siguro mga gusto magtanong, saan nyo ba ginagamit ang inyong di ba? Pero wala na. Automatic na kasi ito po yung sinasabi na tawag dito, time-honored, no? Tradition. Na ito sinusunod nila sa ibang mga departamento pero hindi po sa Office of the Vice President. Exempted po sa time-honored tradition ang opisina ng Office of the Vice President. Kailangan po talaga nilang tanungin. Unlike dito sa mga hinayutak ng mga department ito, na kung saan talaga nakikita natin, diba? Harap-harapan na mayroon talagang mga anomalya, walang mga pagtatanong na ginagawa. Like for example, sa DPWH, diba? Yung 5,500 flood control project. Dito naman sa Department of Health, yung or sa Department of Finance. Dalawa po yung connected na agency or department, no? Dito sa pagkukuha nila ng 89 point something billion sa PhilHealth, di ba? Department of Finance and Department of Health, dapat sumagot sila diyan, no? Pero wala, kailangan exempt, kaya nga yan nga po sinasabing time-honored tradition. Pero exempted po ang Office of the Vice President. Walang kahirap-hirap, walang panggigisa, walang pang-iinsulto. Diretso lusot, approved. Amazing! No? Talagang po ito no? Talagang tama yung sinasabi nila. Hindi talaga sila namumulitika. Di ba yung ginagawa nyo sa Office of the Vice President na katangi-tangi yung espesyal na atensyon na ibinibigay nyo sa OVP, espesyal na panggigisa nyo sa Office of the Vice President. Kasi nga po mga kababayan, gaya nga po ng sabi natin kanina ng entrada ng ating video, eto po, di ba? Yung tunay na problema ay natatabunan or ginagawang diversion sina Alice Go, Kibuloy at Vice President Sara Duterte or yung mga basta malingkas sa Duterte mga kababayan, yan po ang gagawin nilang diversionary tactics, no? Ito talaga problema po itong 64 pesos a day. Hindi ka na mahirap. Subukan nyo kaya, Mr. President, mga honorable congressman at congresswoman at honorable senators, no? Subukan nyo kaya kung kakasya po ang 64 pesos sa amin nga, grabe mga kababayan, grabe po ang araw namin. Sa pagkain pa lang po yan. Tapos sasabihin nyo 64 pesos a day, okay na. Napangamahal po ng mga bilihin ngayon. Ano ba kayo? Ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.